tama na dapat mabigyan siya ng pagkakataon na magpaliwanag, pero una muna, bago mo siya bigyan ng pagkakataon magpaliwanag, ipakita mo muna na siya ay nagkasala. So far, sa akin tingin, they have not done that. Mahina yung verified complaints, wala eh. So you really cannot put a person in trial if you don't have anything against the person. Hopefully, binigyan ang bawat isang mambabatas ng complete file ng magmula sa verified complaint, yung mga minutes ng meeting, etc., yung buong transcript ng naganap na pagdinig para mapag-aralan ng bawat mambabatas at doon magbabase yung kanyang boto, at ang pangalawa nga ay ang pagkonsulta sa kanyang mga nasasakupan. Sapagkat sabi ko nga kanina, ang boto niya ay actually hindi niya personal na boto, kundi kung ano yung boto, kung ano yung damdamin ng kanyang mga nasasakupan. Opo. Dito po sa impeachment proceeding, meron po bang malinaw na sinasabi sa ating Constitution Attorney kung ano dapat yung magiging role ng isang mambabatas? Una muna dito sa Kamara, sa kanila pong pagboto. Paano po ba sila dapat bumoto? May malinaw po ba sila na panuntunan doon? Kagaya dito sa sinasabi ng political analyst na dapat kumonsulta muna sa kanyang mga constituents bago bumoto. Tama po yun. Yung sila kasi ay mga kinatawan ng taong bayan, kaya yung boto nila actually is hindi nila boto, kundi boto ng kanilang constituents. Importante na sila ay kumonsulta, importante na magpatawag ng meeting sa kanilang mga leaders na at least magkaroon siya ng idea kung ano ang pulso ng kanyang mga nasasakupan, kung sila ba ay payag na ituloy sa Senado ang impeachment ni Vice President Sara or huwag dahil maraming pagmamalabis na ginawa, maraming violation, so magbo-vote sila ng no. Yung kasing ating form of government is Republican, di ba? So representative. So they represent the people. Ang napapansin ko dito sa ating mayorya ngayon, o karamihan ng ating mga congressman, hindi ko alam kung sila pa rin yung mayorya, caucus ang ginagawa nila. Caucus sila, nag-uusap-usap sila, nagkakasundo sila ng kung anong gagawain nila sa Lunes. Pero ang talaga pong dapat, dalawang bagay. Hopefully, binigyan ang bawat isang mambabatas ng complete file ng magmula sa verified complaint, yung mga minutes ng meeting, etc., yung buong transcript ng naganap na pagdinig para mapag-aralan ng bawat mambabatas at doon magbabase yung kanyang boto, at ang pangalawa nga ay ang pagkonsulta sa kanyang mga nasasakupan. Sapagkat sabi ko nga kanina, ang boto niya ay actually hindi niya personal na boto, kundi kung ano yung boto, kung ano yung damdamin ng kanyang mga nasasakupan. Opo. Hindi po lahat ng mga kongresista ay kagaya nyo po na abogado, maging doon sa Senado po, no? At alam naman natin na nagbigay ng ad coutelam ang kampo ni Vice President Sara Duterte na hindi nila kinikilala itong naging pag-usad ng impeachment dyan po sa Kamara sa maraming kadahilanan. Paano po kaya mababalanse, no, ng mga kongresista ito na ang kumbaga ang lumalabas na naratibo ay against lahat sa pangalawang Pangulo, considering hindi naman po siya nagbigay ng mga pahayag doon outside ng impeachment hearing. May mga pahayag po ang kampo ng pangalawang Pangulo. Hindi accurate yung wala siyang declaration, no? Dahil yung reply ad coutelam is a reply.
Yun yung kanyang position. I think what they did in the reply, what they said was that defective yung ginawa ninyong proseso, and therefore, well, you either correct it or uh, hindi pwede dahil doon pa lamang sa filing ng verified complaint, may mga diferensya na. For example, doon sa lahat yata ng verified impeachment complaints, ang endorser si Laila de Lima, no? One common endorser. Hindi ubra yun kasi yung pag-endorse ng verified impeachment complaint, merong obligasyon na attached to it na kailangan alam mo yung ini-endorse na you own up. It becomes yours when you endorse it. Ikaw na yun. Dahil ikaw na yung magpapatuloy niyan pagdating sa pagdinig sa kamera. So, actually, ipakita mo lahat ng mga mali, which is why sinasabi ni Vice President Sara, mali ang proseso Mali. So, pagka mali ang proseso, it becomes an exercise in futility because it will not grant jurisdiction to the Senate to hear and decide the impeachment, the articles of impeachment na ipo-forward, if ever. Ipo-forward ng Kamara yung articles of impeachment, hindi magkakaroon ng jurisdiction yung Senado because of the defects, because of the abuses, because of the excesses. So, hindi you don't even have to like appear. Yung pa isa, she has the right to appear or not to appear doon sa mga hearings dito sa House Justice Committee because ang kailangan lang naman doon, ang sinasabi lamang naman doon ay bigyan siya ng due process. Due process is the right to be heard. Binigyan ka ng pagkakataon, ayaw mo o iba ang ginawa mo, that's it. That's due process for her already. You can continue, you can proceed. Pero, because it is a hearing, it is not trial, hindi ka magsasampina, hindi ka yung ginawa nilang mini trial, that's too much in excess of their jurisdiction to do. In-encroach nila yung jurisdiction ng Senate to try to hear and decide impeachment case. Yun po yun. So, hindi po totoo na walang ginawa ang Vice Presidente. Ang katotohanan, pinuna niya ang mga pagkakamali. At sinasabi niya, because of this, you are not going to grant jurisdiction to the Senate to proceed with trial. Opo. Attorney, narinig ko rin ito doon sa unang impeachment na rason din ng ilang mga kongresista at baka gamitin din itong rason kung bakit sila papabor. Halimbawa po, tingin nyo po katanggap-tanggap ba ang rason na kaya sila magsasang-ayon dito sa pag-usad ng impeachment ay para daw bigyan ng pagkakataon na magpaliwanag ang Pangulo, pangalawang Pangulo, sa kanyang sa mga akusasyon laban sa kanya, attorney? Well, strictly speaking, technically speaking, tama yun. No? Because pinapaliwanag nga natin na itong impeachment is actually a legal process na pag sinimulan, it becomes the duty of the House of Representatives to make sure na yan ay makadating sa Senate at yung Senate naman ay dinggin at bigyan ng pagkakataon yung high-ranking official na pinailan ng demanda na sinasabing meron siyang excesses. Yes, that is correct. Pero kailangan muna meron muna silang jurisdiction doon sa kanilang una muna is mapatunayan nila na mayroon ngang pagkakamali, no? Yung tinatawag na probable cause. They have to have that first before you put anyone on trial. You have to have probable cause. Ngayon hindi na probable cause. It's
is prima facie evidence sufficient to sustain a conviction. So mas mataas yung level because nung araw na abuso yung probable cause. So, yun muna ang kailangang ma-prove ng Kamara na they have prima facie evidence to put Vice President Sara to trial. Unang-una, yung complaint, kung meron man nung 6 grounds na nakalagay sa Constitution, walang ultimate facts eh. Mayroong conclusion of facts which is not required. Hindi yun yung sufficient to sustain a conviction because you are concluding. Ang kailangan ipakita mo na meron siyang naging pagkakamali at ang pagkakamaling iyan ay ganito. See? So, hindi pwedeng sabihin mo lamang na Vice President, lumabag ka sa batas. Nilabag mo you violated the Constitution. Culpable violation of the Constitution. Kung yun lang ang sasabihin mo at mag-allege ka ng mga general statements, that's not sufficient. Hindi yun sufficient to sustain a conviction pagkatapos yung mga ebidensyang inattach mo pa, dun dapat binggin sa Senado. Pero bago yun, kailangan mo nang meron kang statements of ultimate fact leading to yung sinasabi mo na culpable violation of the Constitution, bribery, or graft and corruption during the time na siya ay Vice President. Hindi din ibibilang yung dahil sa siya ay nasa DEX, nasa DepEd because although he's the Vice President and the Secretary of Education, dual personality po yun. Hindi po kasali yun doon sa siya ay pwedeng ma-impeach dahil hindi po yun kasali sa enumeration ng ating saligang batas. Ang sinasabi lamang, President, Vice President, wala pong Secretary of this, Secretary of that. Naging dual personality niya lang po yun, pero hindi yun kasali. Pero isali man nila, wala rin naman silang ultimate facts doon, wala rin naman silang ebidensya. Pinaalis nila si Vice President doon because pinpoint na ni Vice President Sara kung sino yung mga kalaban ng Estado sa DepEd. Our educational system is, I tell you, we're producing very bad. Hindi maganda eh. So, yun talaga sana ang gustong ma-accomplish ni Vice President. Opo, bago lang si partner MJ, no. Naglabas po ng desisyon ang Korte Suprema patungkol po sa kung ano yung ibig sabihin ng forthwith, no, lalo na po dito pagdating sa Senado. Sa tingin niyo po, saklaw pa ng forthwith na ito, if ever po na magdesisyon ang Senado na hindi mo na gagalaw at antayin na lang muna yung magiging desisyon sa mga petisyon na inihain sa Korte Suprema po, Attorney? Yung forthwith, no, sabi sa Constitution, trial in the Senate shall forthwith proceed. Ibig sabihin, sa akin sa Tagalog, sa lalong madaling panahon yun eh. Sa iba, agad-agad. Pero ginamit ko rin yung agad-agad nung nakaraan. Pero mukhang hindi accurate yung agad-agad. Mas accurate yung sa lalong madaling panahon. As soon as possible. Parang ganon. Assuming that it has gone through normal proceedings without any excesses, then yes, trial in the Senate shall forthwith proceed. Pero pagka merong excesses, you really have to wait until the issue is resolved because it's foolhardy to proceed with trial kasi a court without jurisdiction cannot render a valid decision. A court without jurisdiction cannot remove anyone from office. So sayang yung panahon nila doon sa Senado. So
papasok pa rin naman doon sa forthwith yun because as soon as possible. It's not possible yet. No, sa lalong madaling panahon, pero hindi pa napapanahon dahil meron pang issue, meron pang inaantay na kailangan mo ng maliwanagan because sayang ang panahon ng Senado kung pag-uukulan nila yan ng pansin. And in the end, masasabi din ng Supreme Court ay may excesses. Maliwanag naman pong may excesses. Madriaga is too much of an excess. The AMLA, too much of an excess. No? They actually violated the rights of, yun talagang maliwanag na violation ng rights and due process ng Vice President. Tama, na dapat mabigyan siya ng pagkakataon na magpaliwanag, pero una muna, bago mo siya bigyan ng pagkakataon magpaliwanag, ipakita mo muna na siya ay nagkasala. So far, sa akin tingin, they have not done that. Mahina yung verified complaints, wala eh. So, you really cannot put a person in trial if you don't have anything against the person.